Sa kalagitnaan ng gabi, bumili ka ng inihaw at di inaasahang inuwi mo ang binubuli na kaklase. Di mo akalain na igagalang niya ang iyong higaan. Ngunit itinulak mo siya. Gusto ko lang magbigay ng matutuluyan, gusto mo pa ang katawan ko. Simula noon, lagi na siyang nakabuntot sa'yo. Sa araw, naglalabat nagluluto, sa gabi naman, malamig na kama ang ibinibigay sa'yo. Sa harap ng libreng dilag, napabuntong hininga ka. Kung hindi ko kayang labanan, edi mag-enjoy na lang. Habang pabalik ka dala ang biniling inihaw, nakita mo ang isang babae na nakabaluktot sa gilid ng halamanan. Hindi gumagalaw at binabasa ng malakas na ulan. Sa pag-iisip na mas mabuti nang makialam kaysa magpabaya, lumapit ka at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Kailangan mo ba ng tulong, kaklase? Bahagyang nanginig ang katawan ng babae at dahan-dahang nag-angat ng ulo. Salamat, Anya. Okay lang ako. Pwede bang wag na lang mang-istorbo? Saka mo lang napagtanto na ang babae ay ang kaklase mong si Liruyan. Medyo nagulat at nagtaka ka. May iba ka pa bang pupuntahan? Kailangan mo bang ipagtawag ko ng pulis? Mariing umiling ang babae nang marinig iyon. Kung ganun, anong gagawin mo? Nasa Snowfall District tayo. Malayo ang mga hotel at motel dito. Kung nagtitiwala ka sa akin, pumunta ka muna sa bahay ko. Akala mo tatanggihan ka ni Liruyan, pero nagulat ka ng medyo nahihiya niyang. Mag-alinlangan. Pwede ba? Hindi ba masyadong nakakaabala? Nang marinig iyon, hinawakan mo agad ang kanyang braso at dahan-dahang hinila siya papalapit sa'yo. Hindi naman. Tara na. Walang pagtutol si Liruyan pero nagpumilit pa ring sabihin. Gabi na. Hindi ba makaabala sa tito't tita mo? Pwede ka namang tumanggi. Huwag kang mag-alala, mag-isa lang akong nakatira dito. Walang maaabala. Pagkatapos, tila may naisip ka, lumingon ka sa babae at sinabi. Hindi mo naman ako sinusubukan, di ba? Huwag kang mag-alala sa estado nating dalawan. Wala akong gagawin sa'yo. Hindi ako ganun kabastos. Nagulat si Liruyan nang marinig iyon. Natatakot na baka mali ang pagkakaintindi mo sa kanya, agad siyang umiling at nagpaliwanag. Wala talaga akong intensyon na ganun. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Kung ganun nakakaabala, sa totoo lang kayo ni Liruyan ay magkaklase sa loob ng 3 taon. Bukod sa pagiging dilag, isa rin siyang matalino. Laging nangunguna sa klase. Kaso nga lang, hindi maganda ang kanyang kalagayan sa pamilya. Medyo mahiyain at malamig siya. Binubuli siya ng ibang babae. Ilang beses mo nang inalok na tulungan siya, pero sa pang-araw-araw ninyong buhay. Wala masyadong pagtatagpo, ni wala ngang paraan para mag-usap. Akala ko pagkatapos ng graduation, hindi na tayo magkikita. Hindi ko akalain na magiging ganito kasabay ngayong gabi. Sa puntong ito, dinala mo si Liruyan sa loob ng bahay at kumuha ng isang set ng malaking panlalaking pajama para sa kanya. Huwag kang tumayo dyan. Halika. Magmadali kang maligo ng mainit para hindi ka magkasakit. Pagkatapos ay kumuha ka ulit sa kabinet ng bagong tuwalya at sipilyo. Lumingon ka kay Liruyan at sinabi, bago ang tuwalya at sipilyo. Pero walang bagong pajama. Pero laban na ito. Magtiis ka na lang dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag mo ng maikli ang paggamit ng mga appliances at lumabas ng banyo. Lalabas muna ako. Kung may hindi ka alam, tawagin mo lang ako. Magmadali kang maligo. Salamat. Malalim na nagpasalamat si Liruyan. Pagkatapos ng halos 20 minuto, nahihiyang lumabas si Liruyan. Hawak niya ang kwelyo ng kanyang damit gamit ang isang kamay at kinakapa ang baywang ng pantalon gamit ang isa pang kamay. Malaki kasi ang pajama. Natatakpan nito ang katawan ni Liruyan. Ang makikita lang ay ang maliit na burol. Pwede bang huwag ka nang tumingin? Tumingin si Liruyan sa batang lalaki na nakatitig sa kanya na may nagniningning na mga mata at mahinang nagsalita. Matapos magmasid ng ilang sandali, natauhan ka. Nagpanggap kang kalmado at tumakbo sa lalagyanan ng sapatos para kumuha ng isang pares ng tsinelas. Pasensya na. Nakalimutan kong kunin para sa'yo. Kasalanan ko. Natatakot kang baka hindi niya magustuhan. Ipinaliwanag mo pa na para ito sa pagtanggap ng bisita pero wala pang dumadalaw. Kaya bago lahat ito, huwag kang mag-alala. Okay lang. Salamat. Ipinakita ni Liruyan ang kanyang cute na mga daliri sa paa at isinuot ang tsinelas na mas malaki sa kanyang paa. Umupo ka muna. Kukuha ako ng hairdryer para sa'yo. Itinuro mo ang sofa. Pagkatapos ay pumasok ka sa kwarto. Umupo si Liruyan sa sofa at hindi sinasadyang nirelax ang kanyang katawan. Masayang naisip niya, sana araw-araw na lang ako natutulog dito. Sa sandaling iyon, lumabas ka na may dalang hairdryer. Maingat mong isinaksak ang kuryente bago ibigay kay Liruyan. Habang nagpapatuyo siya ng buhok, pumasok ka sa kusina para ilagay ang midnight snack sa microwave para painitin ulit. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos ni Liruyan patuyuin ang kanyang buhok. Lumabas ka mula sa kusina at sumigaw, Liruyan, halika at kumain ka. Nang marinig ito, kumaway si Liruyan bilang tugon, hindi na. Hindi ako gutom. Si Liruyan ay nagpakita pa rin ng pagtanggi na parang isang batang babae. Bakit ka pa nahiya sa akin?
Kung magdadalawang isip ka pa, para mo na akong hindi ginagalang. Sabi mo habang nagmamadali. Sa sinabi mong yan, hindi na rin nagpumilit si Liu Ruyan at tahimik na lumapit sa hapagkainan at mahinang nagpasalamat. 2 tusok lang ng grilled squid ang kinuha ko. Ito lang ang kakainin ko, sayo na ang iba. Hindi pwede yan. Agad na tumutol si Liu Ruyan. Nagpumiglas ka. Ayos lang, hindi ako gutom. Kumain na ako ng hapunan. Nag-crave lang ako ng midnight snack. Pero akmang magsasalita pa si Liu Ruyan nang putulin mo siya. Sige na, kumain ka na. Busog na ako, order na lang ako ng pagkain. Hindi naman ako mamamatay sa gutom. Umuso si Liu Ruyan at hindi na sumagot sayo. Kumuha siya ng stick at dahan-dahang kumain. Nakitaan pa siya ng ekspresyon ng pagka-enjoy. Nang makita mo siya, medyo naguluhan ka. Masarap ba talaga ang grilled cold noodles dito? Hindi ko naman napansin dati. Pagkatapos ay hindi mo na pinansin si Liu Ruyan. Habang nagbabrowse ng short videos, kumakain ka ng grilled squid. Mabilis mo itong inubos. Tumayo ka at kinuha ang tsinelas sa dingding at pumasok sa banyo. Pagkalabas mo, dala na ni Liu Ruyan ang lababo na may damit niya papunta sa balcony. Inilagay mo ang lahat ng panlabas na damit sa malaking tub ng washing machine. Ngunit bigla kang natigilan dahil nang alisin ang panlabas na damit. Lumilitaw ang natatakpang damit panloob na kulay lila na may butas-butas na borda. May puntas. Nagtaka ka. Hindi ganyang damit panloob ang isinusuot ng isang mag-aaral na mabait. Ngunit hindi ka na nag-isip ng kung ano. Pagkatapos simulan ang washing machine, umalis ka sa balcony. Pagdating mo sa sala, biglang nagsalita si Liu Ruyan habang kumakain. Nakita mo na ba? Di ba? Walang bakas ng kahihiyan sa kanyang tono dahil nahayag ang kanyang sikreto. Tumango ka at pumasok sa banyo para ilagay ang lababo. Paglabas mo ulit. Nagtanong ulit si Liu Ruyan, hindi ka ba nagtataka? Hindi mo ako tatanungin. Kung bakit? Kinakabahan siya. Gusto niyang magpaliwanag. Natatakot siya na baka isipin mo siyang isang babaeng walang respeto sa sarili, ngunit natatakot din siyang kamuhian mo siya kapag sinabi niya. Kaya't medyo naguguluhan siya. Hindi ka sumagot, sa halip ay mahinahon kang nagpagaan ng loob sa kanya. Relax. Kung ayaw mong sabihin, huwag mo nang sabihin. Malaki ang tiwala ko sa pagkatao mo. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, naglakas loob si Liu Ruyan na sabihin sa halos pabulong na boses, basta ikaw. Ano man ang mangyari, payag ako. Anong sinabi mo? Dahil sa sobrang hina ng boses, hindi mo masyadong narinig ang kanyang mga salita na halos isang pagtatapat. O wala, namumula ang mukha ni Liu Ruyan. Gusto mo bang maging sisidlan ng aking mga hinaing? Tiningnan mo siya sandali. Medyo naguguluhan at natatawa, nakikinig ka ba kanina? Malinaw na sinabi ko, di ba? Tumango rin si Liu Ruyan ng seryoso at sinabi, malinaw din ang sinabi ko, di ba? Sa kanyang matamis at malinaw na boses, mayroong isang pakiramdam ng hindi pagpapahintulot sa pagdududa, noon man o ngayon. Tinutulungan at pinapahalagahan mo siya, hindi ka nagkaroon ng anumang hindi nararapat na pagtatangka sa kanya, maging ngayong gabi. Kung hindi mo siya pinatuloy, marahil ay naglublob na siya ngayon sa malamig na tubig ng ilog. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya sa mundong ito. Pagkatapos ay nilinis mo ang mga basura at dinala si Liu Ruyan sa silid tulugan. Gabi na, magpahinga ka na muna. Kung may problema, pag-uusapan natin bukas ng dahan-dahan. Nang magising ka kinabukasan, napansin mong hindi maganda ang hitsura ni Liu Ruyan. Bahagyang namumula ang kanyang pisngi, ngunit walang sigla ang kanyang mga mata. Dali-dali kang lumapit sa kanya. Inikit mo ang iyong daliri sa kanyang noo at sinabi sa tono ng pagsaway, nilalagnat ka, hindi mo ba nararamdaman? Ayos lang ako, dati naman akong ganito, sanay na ako. Lumipas ang 2 araw, gagaling din ako, walang pakialam na sabi ni Liu Ruyan. Anong klaseng pag-isip yan? Nabigla ka sa kanyang pahayag. Hindi mo siya hahayaan. Agad mong hinawakan ang pulso ni Liu Ruyan at hinila siya sa silid tulugan. Itinuro mo ang kama at mariing nag-utos, humiga ka. Hindi na rin nagpumilit si Liu Ruyan. Masunurin niyang hinubad ang kanyang sapatos at humiga. Hinila niya ang manipis na kumot at ipinantakip sa kanyang katawan. Parang isang maliit na kuneho. Itinaas mo ang temperatura ng central air conditioner sa sala ng ilang degree at kumuha ng thermometer mula sa drawer ng mesa. Bumalik ka sa silid tulugan at ipinakapit sa kanyang kilikili upang tingnan kung ano ang temperatura. Isa lang ang gamot para sa lagnat sa bahay, ngunit maaari lamang itong inumin kung 38 degrees pataas. Kinuha ni Liu Ruyan ang thermometer. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang kilikili mula sa kwelyo ng kanyang damit, bahagyang nagpapakita ng malalim na cleavage. Sumulyap ka lang sandali. Tahimik mong iniwas ang iyong paningin. Pagkalipas ng 5 minuto, kinuha mo kay Liu Ruyan. Tiningnan ang termometro, 38.3 degrees. Maghintay ka lang. Ipagtitimpla kita ng gamot. Masyadong mamantika ang binalot, isasandok na lang kita ng pansit na niluto mo kanina. Pagkatapos kumain, matulog ka ng mahimbing. Bahagyang nahihiya si Liu Ruyan. Sige po, maraming salamat. Salamat.
Medyo hindi ka nasiyahan. Huling paalala. Kapag nagpasalamat ka ulit, itatapon kita palabas. Agad na tinigil ni Liruyan ang kanyang munting pagmamatigas. Mariin akong tumango. Tinitingnan ang kanyang kaawa-awang itsura. Hindi mo napigilang mapangiti. Tumalikod ka at lumabas ng kwarto. Pagbalik mo, sa kaliwa mong kamay ay may hawak kang pansit. Sa kanan naman ay isang disposable na baso na may gamot na pampababa ng lagnat. Tinanong si Liruyan, kaya mo bang umupo? Kaya ko. Inalalayan ni Liruyan ang kanyang sarili upang umupo. Ipinainom mo ang gamot na pampababa ng lagnat. Matapos niyang inumin, saka mo inilapag ang pansit sa mesa. Kumain ka na. Matapos kumain, matulog ka at pawisan. Dapat gumanda ang pakiramdam mo. Kapag hindi, dadalhin kita sa ospital. Agad na umiling si Wenyan Liruyan para tumanggi. Huwag na, huwag na. Wala akong pera. At saka, maliit lang na sakit to, hindi na kailangang pumunta sa ospital. Alam mo ang kanyang pag-uugali. At hindi ka na nagaksaya ng panahon sa pagkumbinsi. Direkta at mariin mong sinabi, hindi mo naman kailangang maglabas ng pera. At saka, nagpapaalam lang ako, hindi ako nakikipag-usap. Sundin mo na lang ako. Kumain ka na ngayon at magpahinga. Biglang nanghina si Liruyan. Hindi na siya nangahas pang magsalita. Masunurin siyang kumuha ng chopsticks at kumain ng kaunti. Pagkatapos, bumalik ka sa iyong kwarto para maglaro. Hanggang sa tanghali, bigla kang naramdaman na naiihi. Nag-unat ka at tumayo para pumunta sa banyo. Pagkabukas mo ng pinto, isang mahinang hikbi ang narinig mo. Agad mong napansin sa sulok. Nakabalot ng tuwalya ang kanyang buhok. Nakaupo sa sulok. Napakagandang katawan. Natulala ka sa sandaling iyon, ngunit hindi dahil sa sensualidad ng dalaga. Sa kanyang sexing katawan, kundi dahil sa kanyang maputi at makinis na balat na parang porselana. Puno ng pasa at mga peklat. Halata na matagal na siyang inaabuso. Tahimik na nakayuko si Liruyan. Sinusubukan lamang takpan ang kanyang mga sugat gamit ang bula ng sabong panligo. Pasensya ka na, ikaw muna ang maligo. Hindi ka na nagtanong pa dahil sa iyong seryosong mukha. Pagkatapos humingi ng paumanhin ng bahagyang mabigat, siya ay tumalikod at umalis. Hindi nagtagal, si Liruyan ay lumabas na suot ang maluwag na t-shirt kagabi. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinugasan ang kanyang buhok, ngunit bahagyang pinunasan ang nakalaylay na mga hibla. Nagigisa ka sa kusina, habang si Liruyan ay tahimik na nakaupo sa sofa, patuloy na nakatingin sa iyong abalang likod. Dahil sa kahihiyan na mahuling naliligo at ang kanyang sikreto, gusto sana niyang tumulong, ngunit medyo nahiya siya. Nang maihain na ang pagkain, inanyayahan mo siyang kumain. Tumugon si Liruyan. Tumayo at umupo sa harap ng mesa. Itinuro mo ang gisang bell pepper na may karne, scrambled eggs, at lugaw ng millet. Walang masyadong pagkain sa bahay. Karaniwan ay nag-o-order ako ng pagkain o bumibili sa labas. Ngayon, ang pag-order o pagbili ay kailangan pang maghintay ng matagal. Kaya magtiis ka muna. Mag-order tayo ng masarap na pagkain mamaya sa gabi. Ayos lang. Sobrang okay na. Seryosong sabi ni Liruyan. Para sa kanya, talagang sobra na itong okay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ka upang maibsan ang pagiging awkward. Pasensya na, hindi ko alam na naliligo ka. Pangunahin na hindi bukas ang ilaw at walang naririnig na tubig. Kaya hindi ko napansin. Umiling si Liruyan ng walang pag-aalala. Hindi kita sinisisi. Pagkagising ko lang, pawis na pawis ang aking katawan, at sarado ang pinto ng iyong kwarto at mukhang hindi ka lalabas. Kaya gusto kong magmadali para maligo. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Nag-aalala mong tanong, na pala. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Sinukat mo na ba ang temperatura mo? Sinukat ko paggising ko. 36.8 degrees. Wala na akong nararamdaman. Okay kung ganun. Pagkatapos, bumalik sa katahimikan ang dalawa, kumakain ng walang imik. Pagkatapos kumain at mabusog, kumuha ka ng 2 bote ng malamig na Coke mula sa refrigerator. Binuksan ang isa at binigay sa kanya, at mahinang nagtanong. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano nangyari ang mga sugat sa katawan mo? Uminom si Liruyan ng 2 sips ng Coke, tinitingnan ang itim na inumin na may komplikadong ekspresyon. Nagtanong pabalik, handa ka pa rin bang maging tagapakinig ko? Siguro pag ako mismo. Ang iyong mga katanungan ay masasagot. Kung handa ka na, handa ako anumang oras. Tumango ka. Matagal na natahimik si Liruyan bago dahan-dahang ikinuwento ang kanyang mga karanasan. Lumabas na ang kanyang ina ay namatay dahil sa komplikasyon sa panganganak noong ipinanganak siya, at kinamumuhian siya ng kanyang pamilya dahil babae siya. Ang sitwasyong ito ay lalong lumala pagkatapos ipanganak ang anak ng kanyang madrasta. Hindi lang kailangang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid, kundi kailangan din niyang tiisin ang pananakit ng kanyang pamilya. Ang kinakain niya ay tirang pagkain. Ang mga damit niyang panloob ay galing sa kanyang madrasta. Ang perang kinita niya sa pagtatrabaho ay kinukuha ng kanyang ama para ibili ng cellphone ang kanyang kapatid.
Sa simula, iniisip ni Liuruyan na pagkatapos ng kolehiyo, makakatakas na siya sa kanyang pamilya, ngunit kahapon, nalaman niya na ang kanyang ama ay ibebenta siya sa halagang 150,000 bilang bride price sa isang 40 taong gulang na diborsyadong lalaki sa bundok. Kaya naman, tumakas siya sa gitna ng malakas na ulan kagabi. Tuluyang nawala ng kontrol si Liuruyan. Nakaupo siya sa sofa na nakakurba ang mga binti at umiiyak ng malakas habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Tila bumalik ka sa gabing maulan kahapon nang una mong nakita si Liuruyan. Matapos mong marinig ang kanyang kwento. Nakaramdam ka ng kirot sa iyong puso. Ang iyong dibdib ay parang may nakabara na bagay. Nasaan ang matalinong estudyante? Nasaan ang masunuring babae? Nasaan ang isang diwata na bumaba sa lupa na hindi nakakaalam ng mga alalahanin sa mundo? Isa lamang siyang kaawa-awang dalaga na inuusig ng isang walang pusong pamilya. Na gustong tumakas. Sa wakas, naintindihan mo na kung bakit ang kanyang mga damit na panloob ay napaka-sophisticated at sexy. Kung bakit nagpapakita siya ng ganoong ekspresyon kapag kumakain siya ng merienda at umiinom ng soda. Kung bakit kapag siya ay binubuli, tahimik lamang siyang nagtitiis, sa pagharap sa napakaraming mapagpaimbabaw, ganid at walang pusong tao. Walang silbi ang pagsabi sa mga guro sa paaralan upang lutasin ang problema. Napakagaling ni Liuruyan sa pag-aaral. Hindi ba niya alam na ang pang-aabuso sa bata at ang pagbebenta ng babae sa pamamagitan ng bride price ay labag sa batas? Ang pagbebenta sa kanya bilang bride price ang magiging huling dagok sa kanya. Habang pinapanood mo ang umiiyak na dalaga, dahan-dahan mong iginalaw ang iyong katawan. At umupo sa tabi niya, pinapik mo ang kanyang balikat ng walang sinasabi. Para bang tahimik kang umaalo sa kanya. Hindi mo inaasahan na bigla niyang bubuksan ang kanyang mga braso at mahigpit kang yayakapin. Ang kanyang magandang mukha ay nakabaon sa iyong dibdib. Ang mainit na luha ay dumaloy sa iyong balat at nabasa ang iyong kwelyo. Natigilan ka, damang-dama mo ang lambot sa iyong dibdib. Nag-aalangan kang itaas ang iyong mga braso. Ang iyong katawan ay naninigas at hindi mo alam kung ano ang gagawin. Ito ang unang pagkakataon na niyakap ka ng isang babae. Bumibilis ang tibok ng iyong puso. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan mong ibinaba ang iyong mga braso at niyakap siya. Para kang nagpapatulog ng bata, marahan mong tinapik ang kanyang likod. Lumipas ang hindi mo alam kung gaano katagal, huminto na siya sa pag-iyak. Bigla niyang napagtanto na siya ay nasa iyong mga bisig. Agad niyang inangat ang kanyang mga braso at bumangon mula sa iyong yakap. Namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay parang isang hinog na mansanas. Nakita niya ang malaking bahagi ng iyong damit na basa. Dali-dali niyang sinabi, pasensya ka na. Lalabhan ko ito para sa'yo. Iwinagayway mo ang iyong kamay at iniba ang usapan. Kumusta? Medyo gumaan ba ang pakiramdam mo? Salamat, labis siyang nagpapasalamat. Totoo, ang pagkakaroon ng taong mapagsasabihan ay nagpagaan sa bigat na kanyang dinadala. Hindi mo pa siya tuluyang pinakalma ng direkta mong tanungin, ano ang balak mong gawin sa hinaharap? Sa iyong paglalahad, desidido ang iyong ama na ipagbili ka. Kung gusto mong makapag-aral ng payapa sa kolehiyo, magsumbong ka sa pulis o humanap ka ng taong makakapigil sa kanya. Dahil kapag nalaman niya ang universidad na pinapasukan mo, kung gumawa siya ng eksena doon, hindi ka lang makakapag-aral, kundi mapipilitan ka pang sumunod sa kanyang gusto. Umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon, kailangang kumilos agad. Kung gumawa ng gulo ang kanyang ama sa paaralan, at sa pilitan siyang iwi, tiyak na maibebenta siya. Hindi maayos ang internet sa maliit na baryo. Walang amo, hari-harian sila doon. Kapag tahimik siyang dinala sa baryo, hindi na siya makakalabas pa habang buhay. Kahit ilang pulis pa ang dalhin mo, wala ring mangyayari kung igigiitan ng mga residente na walang ganoong tao, dahil wala naman silang ginagawang krimen. Hindi mo pwedeng saktan o halughugin, at sanay na sanay sila sa gawin ng pagtakpan ang isa't isa. Kaya isa lang ang paraan para sa kanya, ang humanap ng may kakayahang tulungan siyang tuluyang makaalis sa problema. Naguguluhan si Liuruyan at napakagat sa kanyang labi, hindi niya alam ang gagawin. Sa totoo lang, kaya siya nagkwento ngayon. Hindi lang para ilabas ang kanyang sama ng loob, mayroon din siyang bahagyang motibo. Noong gabing iyon sa ulan, nang lumitaw ka sa kanyang harapan, gusto niyang maging makasarili kahit minsan. Gusto niyang iligtas siya ng lalaking tumulong sa kanya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng init at lubos niyang pinagkakatiwalaan, kahit tumulong lang ito sa kanya. At hindi mo siya binigo. Seryoso kang nagsabi, Liuruyan. Kaya kitang tulungan na tuluyang makaalis sa pamilyang iyon, malayo sa iyong walang kwentang ama. Ngunit, may mga kondisyon din ako. Pag-iisipan mo ba? Walang pag-aalinlangan na tumango si Liuruyan. Sige, walang problema. Kung gayon, tutulungan kitang lutasin ang problema. Simula ngayon hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo, ang iyong matrikula, mga bayarin, pagkain, tirahan at iba pa. Ako ang sasagot, at hindi mo kailangang bayaran. Pero kailangan mong mag-aral ng mabuti. Hindi ko pakikialaman kung anong kurso ang kukunin mo sa kolehiyo, pero kailangan mong mag-minor sa
mga kaalaman tungkol sa hacking, at pagkatapos ng iyong pagtatapos, magtatrabaho ka para sa akin sa mababang sahod nang hindi bababa sa 5 taon. Ang lahat ng sinabi mo ay para lang mapanatag si Liuruyan sa pagtanggap ng tulong dahil may posibilidad kang magtayo ng maliit na kumpanya sa hinaharap. Para mapanatili ang magandang buhay na mayroon tayo ngayon, kailangan mong maging financially stable. Sumang-ayon si Liuruyan. Ngunit idinagdag niya na sa kolehiyo, gusto lang niyang sagutin mo ang unang taon ng matrikula. Ang iba ay ako na ang bahala, magtatrabaho ako para kumita. Ngunit tumanggi ka, huwag ka nang tumanggi pa. Ang kolehiyo ay isang maliit na lipunan. Kung masyadong simple ang buhay mo, hahamakin at aapihin ka. Ang tawag namin dito ay palitan. Ituring mo na lang itong advance na sweldo. Nang marinig iyon ni Liuruyan, hindi na siya tumanggi at tumango na lang. Pagkatapos ay tinanong mo si Liuruyan kung saan siya titira, ipagrerentahan ko ba siya malapit sa kolehiyo o dito na lang sa akin. Tumingin sa iyo si Liuruyan na may pag-asa sa kanyang mga mata. Pwede ba akong tumira dito? Hindi ako tututol na makasama ang isang magandang babae. Pero tamad ako, kaya ikaw na bahala sa pagluluto at paglilinis paminsan-minsan. Bibigyan kita ng 3,000 piso bawat buwan para magastos mo. Ngumiti ka. Iwinagayway ni Liuruyan ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, ituring mo na lang itong bayad sa upa sa loob ng 3 buwan. Sige, gawin mo na lang ang sinabi ko. Nasa bahay ba ang tatay mo ngayon? Gusto mong resolbahin ang matandang yan para maiwasan ang problema. Siguro nasa bahay siya. Driver siya ng isang boss. Karaniwan, alas 4 o alas 5 ng hapon siya pumupunta sa kumpanya, sabi ni Liuruyan. Tumingin ka sa cellphone mo at pasado alas 3 na. Agad mong inutusan, kunin mo muna sa washing machine sa balkonahe. Kunin mo ang uniforme mo at magpalit ka. Dapat tuyo na yon. Puntahan na natin agad ang bahay nyo. Hindi nagtagal, nakarating kayo sa isang lumang apartment. Dahan-dahang kumatok si Liuruyan sa pinto ng silangang unit. Maya-maya, isang lalaking medyo gwapo ang hitsura ang nagbukas ng pinto at sumilip. Nang makita niya si Liuruyan, agad siyang nagmura. Mura niya, bumalik ka pa, bastos ka. Kung naantala mo ang pagkuha ng pamilya Huang, papatayin kita. Pagkatapos mong makasal, paglingkuran mong mabuti ang pamilya Huang. Sikaping makakuha ng maraming pera para sa pamilya. Naghihintay ang kapatid mo ng pera para makabili ng bahay at mapangasawa. Narinig mo ba? Kung magsawa sa iyo ang pamilya Huang at sipain ka pabalik, papapasukin kita sa club para kumita ng pera. Immune na si Liuruyan sa panunumpa ng lalaki. Wala siyang reaksyon. Nang akmang hahawakan ng lalaki ang buhok ni Liuruyan, pinatay mo ang recording ng cellphone mo at sa dibdib ng lalaki. Malakas mong sinipa kaya tumalsik siya ng 3 o 4 na metro. Nagulat si Liuruyan sa bigla mong pag-atake. Natigilan din ang lalaki at galit na nagmura, bastos ka. Nagdala ka pa ng lalaki para saktan ako. Hindi mo binigyan ng pagkakataong magsalita ang lalaki. Pumasok ka sa loob, pinisil ang magkabilang pisngi niya, itinulak pa atras at pagkatapos ay sinuntok mo ng malakas ang ulo niya. Nakaukit sa kahoy na sofa sa likod, gusto mo ba akong patayin o isusumbong kita? Lubog sa utang. Ang mga salita ng pagbabanta ng isang lalaking nasa edad na hindi masyadong malinaw ang pagkakaukit, ay may pagkautal. Nang makita ito ni Liuruyan, agad siyang lumapit at hinawakan ang iyong braso. Huwag mo na siyang saktan, magkakagulo. Hindi naman dahil nasasaktan siya sa kanyang ilong, kundi dahil natatakot siyang madamay ang taong gusto niya. Alam mo kung kailan titigil. Bahagyang yumuko ka at sinabi sa lalaki, ito ang parusa sa pagiging bastos. Ngayon, pag-usapan natin. Hindi ba pera ang gusto mo? Bibigyan kita ng 200,000. Sa akin na ang anak mo. Ano? Nang marinig ni Liuruyan na magbibigay ka ng 200,000, hinila niya agad ang iyong manggas at sinabi. Huwag, sobra na. Hindi ito sulit. Hindi mo siya pinansin. Hindi dapat bumaba ang iyong tikas, kung hindi ay hindi titigil ang lalaking ito. Nang marinig ng lalaking nasa edad na mas malaki pa ang ibinibigay mong pera kaysa kay Boss Huang, agad siyang nagbago ng tono. 300,000. Sinaktan mo ako. Para ito sa gastusin sa pagpapagamot. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. At kailangan mo ring personal na kausapin si Boss Huang, tutal, siya ang kanyang fiance. Ngumisi ka. Hindi ka lang sakim, gusto mo pang umiwas sa gulo. Itigil mo na rin yung pagiging tusong magpaaway ng 2 tao. Aalis na ako kasama ang babae. Kung paano ka magpapaliwanag, wala akong pakialam. Sa tingin mo mahirap suhulan si Boss Huang. Ako kaya hindi. Pagkatapos ay yumuko ka. Lumapit ka sa taina ng lalaking nasa edad na at bumulong, mayaman ako. Sa tingin mo ba hindi kita kayang sementuhan at itapon sa ilog ng tahimik? At baka matakot din ang anak mo. Natakot ang lalaking nasa edad na. Huwag, 200,000 na lang. Huwag mong galawin ang anak ko. Matatalino kayo. Pag-isipan mong mabuti kung magsusumbong ka sa pulis. Ibigay mo sa akin ang birth certificate. Pagkatapos kong gamitin, ibabalik ko sa'yo. Layuan mo na si Liuruyan. Kung hindi, uwiin ko ang anak mo at aalagaan.
Lumunok ang lalaking nasa edad na, tumayo at pumunta sa kwarto para kunin ang birth certificate. Lumingon ka kay Liu Ruyan. Ruyan, ayusin mo na ang mga gamit mo. Tumingin sa iyo si Liu Ruyan na walang imik at umiling. Walang pag-aari ko rito. Nang marinig ito, nakaramdam ka ng paninikip sa dibdib at hinaplos ang kanyang ulo. Walang sinabi. Ang biglaan at madaling paghaplos sa ulo ay nagpahiya kay Liu Ruyan at napayuko siya. Hindi nagtagal, dali-daling lumabas ang walang kwentang ama ni Liu Ruyan at iniabot sa iyo ang birth certificate. Pagkatapos mong kunin, nagtanong ka. Anong buong pangalan ng sinasabi mong si Boss Huang? Saan siya nakatira ngayon? Saan ang minahan ng uling na pag-aari niya? Hindi nag-atubili ang lalaking nasa edad, tinawag siyang Huang Shulang. Nakatira siya sa maliit na baryo na tinatawag na Yonshan Village malapit sa Shengping County. Hindi ko talaga alam kung nasaan ang minahan niya. Ibigay mo sa akin ang numero ng bank card. Magpapadala ako ng pera sa loob ng 4 na oras. Mag-ingat ka. Sige na, sige na. Nagbibiro lang ako sa'yo. Nagpapasalamat ka lang ngayon. Ang nakakatakot na batang lalaki. Bigla akong nakaramdam ng kaunting pagkaiba. Hindi ko alam kung alin ang tunay na ikaw. O pareho kayong dalawa. Sa daan, mahinang sabi ni Liu Ruyan, alam ko na mayroon kang pera. Pero masyadong malaki ang 200,000. Pag-isipan mo pa, hindi talaga ako karapat-dapat para dyan. At sayang lang sa lalaking yon. Nakaramdam si Liu Ruyan nang hindi pa niya nararanasan na ginhawa sa sandaling ito. Labis siyang naantig. Pero ayaw niyang magsakripisyo ng ganito ang taong gusto niya para sa kanya. Habang inililipat mo ang pera. Nagbibiro ka at sinabi, sige na, ituring na lang natin itong kabayaran sa tatay mo. Utang na loob sa pag-aalaga at pangangasiwa ng pera. Ngayon ikaw na ang aking fiancé. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Liu Ruyan. Bahagyang bumuka ang kanyang mapupulang labi at dahan-dahang sinabi, sige. Napakamot ka sa ulo dahil sa pagkapahiya. Pakiramdam mo ay sumobra ka sa biro. Dali-dali kang bumawi. Sige na, sige na. Nagbibiro lang ako sa'yo. Nagpapasalamat ka lang ngayon. Hindi ito pag-ibig. Kung mayroon ka pa ring ganitong pag-iisip pagkatapos ng ilang panahon, hindi ko naman tututol. Na makipag-date sa isang magandang babae. Pagkatapos mong sabihin yon, medyo nadismaya si Liu Ruyan. Nagpapasalamat din siya. Umungol lang siya ng mahina, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Samantala, hindi mo napansin ang pagbabago sa kanyang emosyon. Kinuha mo lang ang iyong cellphone at tinawagan si Sister Yulu. Sister Yulu, ano na ang lagay ng matandang iyon? Sa telepono, mahinang bumuntong hininga si Yulu. Nasa liit pa rin siya. Hindi maganda ang kalagayan niya. Sa tantiya ko, sa mga susunod na araw na ito na lang. Kung talagang hindi na kaya, ipasok mo na lang ulit siya. Tahimik ang babae sa telepono saglit bago sumagot. CJ, huwag mo nang alalahanin. Ipadala mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ako na ang bahala. Walang problema. CJ, bye. Pauwi ako, ipapadala ko sa'yo. Pagkasabi mo niyan, ibinaba mo ang telepono. Sa pagitan, pumunta ka sa tindahan ng gamot. Pagkatapos bumili ng ilang bote ng spray para sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, saka ka sumakay ng taxi pauwi. Pagkatapos, dinala mo agad si Liu Ruyan sa silid, medyo nag-aalinlangan. Pakiusap, alisin mo ang damit sa likod. Si Liu Ruyan ay nakikipagtulungan ng husto. Hindi ka nagtagal sa paghanga. Matapos mag-spray ng gamot para sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pinahintulutan mo si Liu Ruyan na ibaba ang kanyang damit. Ikaw na ang mag-spray sa natitira. Ano nga pala ang pangalan ng iyong ama? Liu Raiming. Kunin mo ang gamot at mag-spray ka 1 beses araw-araw. Kung hindi mo maabot ang ibang bahagi, hanapin mo na lang ako. Si Liu Ruyan ay nahihiyang tumango. Pagkatapos, ipinadala mo ang recording at ang lahat ng na-edit na impormasyon. Ipinadala mo ang lahat sa email ni Ate Yulu. Pagkatapos mong ayusin ang lahat, nakangiti mong sinabi. Ayos na ang lahat. Sa tingin ko hindi ka naguguluhin ng tatay mo habang buhay. Salamat. Si Liu Ruyan ay labis na nagtataka. Ang Ate Yulu na yon, napakagaling ba? Paano niya naayos ang lahat sa isang tawag lang? Misteryoso kang ngumiti. Higit pa sa magaling. Pulang pamilya. Hanggat hindi lumalabag sa batas, walang hindi kayang ayusin. Nagulat si Liu Ruyan at halos hindi niya maigalaw ang kanyang bibig. Mayroon ka palang kamag-anak na ganoon kagaling. Hindi siguro mahirap ang inyo sa buhay. Ngunit bakit ka nag-aral sa isang maliit na lungsod tulad ng Linjiang? Hindi ka nagbigay ng maraming paliwanag. Isipin mo na lang na hindi ko gusto ang kapaligiran ng malalaking lungsod. At mayroon akong isang mahal sa buhay. Isang ordinaryong tao na sinusuportahan ng aking tiyahin. Hindi na inusisa ni Liu Ruyan ang iyong pinagmulan. Nagtanong lang siya ng ibang bagay. Tiyahin? Hindi ba ate? Nang marinig ito, nahihiya kang ngumiti. Sa henerasyon, tiyahin ko talaga siya. Pero sa tingin niya, pinatatanda ko siya kapag tinatawag ko siyang tiyahin. Kaya pinilit niya akong magbago ng tawag simula pagkabata. Kaya ate na lang ang tawag ko sa kanya. Hindi maiwasan ni Liu Ruyan na tumango. Natatakot kang mabore si Liu Ruyan. Kumuha ka ng isang silya at dinala siya sa iyong silid.
Naghanda kang turuan siyang maglaro. Para pampalipas oras. Nagtatakang tumingin si Liu Ruyan sa paligid. Kahit na walang kakaibang amoy sa silid. Hindi niya maiwasang punahin ang makalat na kama at mesa. Ang gulo. Napakamot ka sa ulo, medyo napahiya. Ngunit hindi ka sumagot. Dahil magulo nga talaga. Pagkatapos, sinimulan mong turuan si Liu Ruyan na maglaro. Lumipas ang ilang oras, napagtanto niya na hindi talaga siya interesado sa mga laro. Wala kang magagawa, kaya ikaw na lang ang mag-scroll sa mga short video sa iyong cellphone. O kaya, maaari ka ring magbasa ng nobela sa Wukong browser. Bukas, sasamahan muna kita. Para kunin ang iyong A at birth certificate, at mag-shopping na rin. Kinuha ni Liu Ruyan ang cellphone. Kasabay nito, nagtanong siya, anong shopping? Nagpanggap kang may sorpresa. Huwag mo nang alamin, sundin mo na lang ang plano ko. Okay. Pumayag na rin si Liu Ruyan at hindi na nagtanong pa. Sinimulan na niyang gamitin ang cellphone. Mabilis na dumating ang gabi. Nag-unat ka, hindi na ako maglalaro. Lalabas ako para bumili ng pagkain. Maghintay ka na lang dito sa bahay. Agad na ibinaba ni Liu Ruyan ang cellphone. Pwede akong magluto para sayo. Kumuha ka ng kaunting pera sa drawer at tinapik ang kanyang balikat. Mahirap magluto kung walang sangkap. Maliban sa itlog, noodles, gatas, at soft drinks, wala nang iba. Kahit gusto mong magluto, wala kang magagamit. Anong gusto mong kainin? Bibilhan kita. Umiling si Liu Ruyan. Hindi ko alam. Kung ano ang bilhin mo, yun ang kakainin ko. Nang makita ni Liu Ruyan na umalis ka, naglakas loob na siya at sinimulang galugarin ang iyong cellphone. Habang naghahanap, aksidente niyang nabuksan ang isang folder na tinatawag na mga materyales sa pag-aaral. Ang mga nauna ay mga normal na browser, ngunit nang mag-next page siya, may ilang software na mukhang kakaiba. Binuksan ni Liu Ruyan ang isa sa mga ito, at agad na bumungad sa kanya ang isang napakagandang larawan ng comics. Matapos panoorin ni Liu Ruyan ng ilang sandali, namumula ang kanyang mukha habang sinasabi sa sarili, papaano nangyayari ito? Kakasuklam-suklam talaga. Ngunit tahimik niya itong isinapuso, iniisip na baka magamit nila ito ni Kuya Mu sa hinaharap. Nang matauhan siya, namumula ang kanyang mukha at dali-dali niyang isinara ang software at ang mga background app. Ibininalik niya ang cellphone sa mesa at nahihiyang inayos ang iyong mesa at kama. Tila sa ganitong paraan ay hindi mo mapapansin ang anumang kakaiba. Pagkalipas ng mga 10 minuto, bumalik ka sa bahay na may dalang take-out na pagkain. Uy, may pagkain na. Kain na tayo. Sige, darating na. Inilagay ni Liu Ruyan ang huling bagay na kanyang inayos. At dali-daling pumunta sa sala. Nakaupo ka sa mesa. Tinitingnan mo si Liu Ruyan na medyo namumula ang mga pisngi habang inaabot mo sa kanya ang chopsticks at kanin at nagtatanong. Bakit ang pula ng mukha mo? May lagnat ka ba? Di bale na lang sana nagtanong pa ako. Sa pagtatanong ko, naalala ni Liu Ruyan yung binabasa niyang comics kanina, tapos ganito pa yung nangyari sa kanya. Mas pumula pa ba yung pisngi ko? Hindi, wala. Medyo mainit lang. Pilit na nagpakatatag si Liu Ruyan habang sinasabi mo sa kanya na pangit siya, saka mo inilapit yung soft drink sa kanya. Soft drink na lasang lychee. Tingnan mo kung gusto mo yung lasa. Kung hindi, kukuha ako ng Coke. Sino nagluto nitong hiwa-hiwang karne? Paborito ko to, tikman mo. At walang pag-aatubiling sumubo si Liu Ruyan. Paminsan-minsan humihigop ng inumin, paminsan-minsan kumukuha ng hiwa-hiwang karne. Yung nagniningning niyang mga mata, hindi nawawala. Matapos ang masarap at nakabusog na pagkain, umupo si Liu Ruyan sa sofa at bumulalas ng isang maliit na burp. Bahagya kang umiti, kinuha ang remote at binuksan ang A, at nagmungkahi, Liu Ruyan, gusto mo bang manood ng daily game? Ngayong gabi ang finals ng Girhe at Li Isa. Okay lang, nahihiyang sagot ni Liu Ruyan. Ang layo naman ng tawag mo, Liu Xiaohua. Dito sa bahay ko, Liu yan ang tawag mo, di ba? Napangisi ka, para ipakita sa mga kaibigan mong babae na ako ang masusunod. Kung hindi, hindi ko sila mapapatahimik. Okay lang ba sa'yo na ganun na lang ang itatawag ko sa'yo? CJ, matamis na umiti si Liu Ruyan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos kayong dalawa ni Liu Ruyan ay nagsimulang manood ng seryoso sa laro ngayong gabi. Sobrang tutok ni Liu Ruyan sa panonood, at nang makita niyang nakuha ng Yergyo ang unang laro laban sa Ki Isa. Natuwa siya at tumalon katulad mo. Parang bata siyang nakakatuklas ng mga bagong bagay na nakakadurog ng puso mo. Kasabay nito, palihim kang nagpaplano na kung magkakaroon ka ng pagkakataon, ibibigay mo sa kanya ang lahat ng mga nakaligtaan niya. Doblehon mo ang lahat ng kulang sa kanya pagdating sa pagkain, pag-inom, at paglilibang. Pagkatapos ng 5 laro, ang Yerye ay sa kasamaang palad, natalo. Tiningnan mo ang Nii at nainis. Buwisit! Hindi ba nila iniisip ang mga tagahanga ng TIDE? I-uninstall ko na to ngayong gabi. Nagtatakang tumingin sa iyo si Liu Ruyan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang reaksyon mo. Anong problema, kuya mo? Bigla kang natauhan at napagtanto mong nawala ka sa sarili. Nahiya ka ng bahagya. Sayang lang, malapit na sana silang manalo.
Pero ang dami nilang pagkakamali. Ang larong ito ay bahagi ng kabataan ng marami, kaya umaasa ang lahat na mananalo ang Yili. Pagkatapos mong kumalma, tiningnan mo ang oras. Sige na. Universidad Bar, hindi na maaga. Magpahinga ka na. Bukas isasama pa kita sa pamimili. Pagkatapos magbatsian ng magandang gabi, bumalik ang dalawa sa kani-kanilang kwarto. Pagkapasok mo, nakita mo ang inayos na mesa at higaan. Napangiti ka ng bahagya. Tong batang to, pagkatapos naghubad ka ng damit at kinuha ang cellphone sa mesa. Binuksan ang browser, nagbasa ng kaunting nobela tungkol sa dieta, saka pinatay ang ilaw at natulog. Kinabukasan, pagka-uwi mo galing sa jogging, nakita mo sa kusina ang isang kamay na nakahawak sa baywang ng pantalon at ang isa'y may hawak na sandok. Bahagyang nakakatawa, mahaba at umaalon ang buhok sa likod. Alam kong gumising ka para magluto. Buti na lang hindi ako bumili ng agahan. Lumapit ka kay Liruyan at sinabi. Umiti ang dalaga. Piniritong itlog. Sayang walang tinapay, gatas lang. Okay lang, simpleng kain lang. Pagkatapos ng gawain sa umaga. Sa tanghali, kakain tayo ng masarap. Pagkasabi mo, umalis ka sa kusina at pumunta sa banyo. Gumugol ka ng ilang minuto. Mabilisang nagbanlaw, bumalik sa kwarto at nagpalit ng damit pambahay. Paglabas mo, nakasuot ka ng puting shirt at jeans. Nakahanda na sa mesa ang piniritong itlog at maligamam na gatas. Si Liruyan ay masunuring nakaupo sa silya at naghihintay sa'yo. Anong hinihintay mo? Kumain ka na muna. Umupo ka sa silya at sinabi. Okay lang, hindi naman importante. Nakatitig sa'yo si Liruyan ng may lambing sa mga mata. Hindi mo alam kung bakit, ang tono ni Liruyan ay laging malambing. Hindi na siya gaanong formal tulad kahapon. Tila sa loob lang ng isang araw at 2 gabi, itinuring ka na niya bilang pamilya. Dumampot ka ng isang itlog. Mabilis mo itong sinubo. Nagmamadali siyang sinabi. Dahan-dahan ka lang kumain. Baka mabulunan ka. Sinasabi niya habang inilalapit ang gatas sa'yo. Okay lang. Habang kumakain ka, nagpadala ka ng mensahe kay Envira para humingi ng tulong. Luwagan ang mga kondisyon. Unahin nating ilipat ang rehistro ni Liruyan. Sa susunod, huwag na siyang masyadong magpaapekto sa kanyang walang kwentang ama. Pagkatapos kumain, nagpalit ng kanilang uniforme at umalis. Pagkarating sa istasyon ng pulis, lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Magandang araw. Ako si Mabaogo, ang hepe ng pulisya sa Snow Maple Road Police Station. Ikaw ba si Ginoong mo? Iniabot mo ang iyong kamay at nakipagkamay kay Chief Ma. Ako nga, narinig ko na ang tungkol sa'yo mula sa itaas. Espesyal ito para sa'yo. Sumama ka sa akin. Dahil wala sa Linjiang ang iyong account. Hindi natin maililipat si Liruyan sa account mo. Kailangan nating gawin ito ng hiwalay. Inabot tayo ng halos buong umaga. Nakuha na rin ang account ni Liruyan mula sa kanyang orihinal na account. Nagtatatalon siya habang naglalakad sa daan. Masayang itinataas ang kanyang account na naglalaman lang ng kanyang pangalan. Ang saya ay nakikita sa kanyang mukha. Sa wakas nakalaya na siya sa pamilyang iyon. Wala nang makakapigil sa kanya. Tumingin si Liruyan sa iyo at hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng emosyon. Hindi mo napansin ang kanyang titig. Nag-book ka ng Didi sa iyong cellphone. Hindi nagtagal, dumating kayo sa pinakamalaking shopping mall. Sa daan, hindi maiwasan ng mga lalaki na mapatingin kay Liruyan. Siyempre, siya ay isang campus crush. Ang kanyang kabataan at inosenteng mukha. Kahit wala siyang magagandang damit, siya pa rin ang nakakaakit sa mga binatilyo. Dinala mo si Liruyan sa isang tindahan ng damit. Isang babaeng saleslady ang lumapit sa inyo. Magandang araw po, welcome po. Magandang araw din po. Pwede po bang makuha ang parehong size ng damit na ito? Salamat. Itinuro mo ang puting damit na may bulaklak. Tinulak mo rin si Liruyan sa iyong tabi. Sige po. Sinuri ng saleslady ang katawan ni Liruyan at kumuha ng kanyang size sa bodega. Bibilihan mo ako ng damit? Tanong ni Liruyan habang sumisipsip sa kanyang milk tea. Tumango ka. Lahat ng bibilhin natin ngayon ay para sa'yo. Hindi pwede na wala kang desenteng damit. Ah, paano to? Pipigilan ka sana ni Liruyan pero naputol mo ang kanyang sasabihin. Makinig ka. Basta't ano ang bilhin ko para sa'yo, tatanggapin mo. Kapag narinig kong tumanggi ka, papaluin ko ang puwet mo pag-uwi natin. Bahagyang namula ang pisngi ni Liruyan. Hindi niya maiwasang masabi, pero Pak dahil may damit sa pagitan, hindi gaanong malakas ang tunog. Pinalo mo ang iyong kamay. Okay ang feeling. Nagulat si Liruyan. Pagkatapos tinakpan niya ang kanyang puwet na bahagyang masakit. Namumula ang kanyang mukha habang nakayuko. Mahina niyang sinabi. Masama. Masamang tao. Hindi nagtagal, dumating ang saleslady na may dalang damit. Dinala niya si Liruyan sa fitting room para magpalit. Tumingin ang saleslady sa batang babae na namumula ang mukha at sinabing, First love siguro. Nahihiya siya kahit tinitignan mo lang siyang magpalit ng damit. Sumulyap si Liruyan sa'yo. Hindi siya sumagot, nahihiyang tumango at umungol. Mukhang nakapagtapos ka na.
Maganda ang pag-ibig sa paaralan, ngunit dapat mo ring protektahan ang iyong sarili. Pagkatapos ay itinuro ng babaeng empleyado ang isang maliit na silid. Narito ang fitting room. Sabihin mo sa akin kung malaki o maliit, papalitan ko para sayo. Naintindihan ni Liu Ruyan ang ibig sabihin ng babaeng empleyado at nagpasalamat, ngunit hindi niya pinansin ang paalala nito. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas si Liu Ruyan na nakasuot ng puting bestida. Maganda ba? Umikot, pangit ako. Itinaas mo ang iyong baba at sinabi, hindi masama, bagay sayo. Pagkatapos ay kinawayan mo ang babaeng empleyado at sinabi, magbukas ka ng resibo. Palitan mo rin siya ng damit na pinili ko kanina. Kung kasya, isabay na natin ang pag-order. Pagkatapos, bitbit mo ang shopping bag sa isang kamay. Hila ang kamay ng dalaga na nagpalit ng bestida papunta sa restaurant sa itaas. Tara, kumain muna tayo. Bibili na lang tayo ng iba mamayang hapon. Natural na sumunod si Liu Ruyan sa iyong plano at nagpunta sa isang hotpot restaurant. Umorder ka ng isang yuanyang hotpot, 4 na serving ng karning tupa, 4 na serving ng karning baka, at mga gulay, hipon, tripe, at iba pa. Madalas kainin sa hotpot ang bawang at 2 bote ng chilled orange juice. Sandali lang at gagawa ako ng dipping sauce para sayo. Tumayo ka at kinuha ang mga mangkok ninyo ni Liu Ruyan at pumunta sa condiment station. Kumain ng sesame paste na may matamis na suka at sesame oil. Wala akong lakas ng loob na lagyan ka ng chili. Inilagay mo ang isa sa harap ni Liu Ruyan, ipinakilala ang iyong espesyal na dipping sauce. Hindi alam ni Liu Ruyan kung paano gumawa ng masarap na dipping sauce. Basta't nandyan ka, kailangan lang niyang tanggapin. Wala pang 10 minuto, naihain na ng waiter ang mga pagkain. Kinuha mo ang tiyan ng baka at sinabi, kapitin mo ito sa mainit na sabaw. Luto na ito pagkatapos ng mga 15 segundo. Okay. Kahit hindi alam ni Liu Ruyan kung bakit, sigurado siyang tama ka. Pagkatapos kumain, dinala mo si Liu Ruyan sa isang baliw na pamimili. Sa puntong ito, pagod na si Liu Ruyan na magsalita. Manhid na siya sa pagsukat ng mga damit. Anong hiya? Anong pagtanggi? Anong pagpipigil? Hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Napagtanto ni Liu Ruyan na mayaman ka talaga. Hindi ka kumukurap kapag nagbabayad at nag-enjoy ka pa. Gumastos ka ng halos 200,000. Kung hindi ko kayang bayaran, ibibigay ko na lang ang sarili ko. Kung alam mo ang iniisip ni Liu Ruyan sa mga sandaling ito, iisipin mo na lang na siya ay walang paninindigan. Kasunod nito, binuksan ang kandado ng isang silid at sumilip ang isang maliit na ulo na may mapulang mukha na labis na nahihiya. Pumasok ka na. Hindi ako nangangahas lumabas. Saije. Pagpasok mo sa isang silid, makikita mo si Liu Ruyan na nakayakap sa dibdib at tiyan niya. Bakit mo naman tinatakpan? Paano ko makikita? Nang marinig ito, mariing kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang ngipin at binitawan ang kanyang mga braso, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kaakit-akit na figura ay biglang lumitaw. Bigla mong naramdaman na ang dugo sa iyong ilong ay tila gustong sumabog. Napanood mo ito saglit hanggang sa kumatok ang tindera sa pinto upang magpaalala, at saka ka nag-atubiling lumabas ng silid. Pagkalabas ni Liu Ruyan, nagbalik siya sa kanyang dating kaanyuan na nakasuot ng puting bestida at naka-ponytail. Pagkatapos bumili ng maraming damit, dinala mo si Liu Ruyan sa ika-4 na palapag upang bumili ng mga gamit pang elektroniko. Direkta kang pumili ng pinakabagong bersyon ng tablet at cellphone ng Huawei. Habang pinagmamasdan mo si Liu Ruyan na mahigpit na hawak ang cellphone sa kanyang mga bisig, naglalakad sa iyong tabi ng walang imik, bigla kang nagbiro. Bakit hindi mo sabihin na masyadong mahal at tumanggi? Kumurap si Liu Ruyan. Tila naguguluhan. Hindi ba sinabi mo na hindi ko dapat tanggihan ang mga bagay na binibili mo para sa akin, kung hindi ay papaluin mo ako sa puwet pag-uwi? Ngumiti ka nang walang magawa at hinaplos ang kanyang ulo. Okay. Bibilhan kita ng laptop. Dapat itong gamitin sa kolehiyo. Tuturuan kita ng mas detalyado kung paano gamitin ang cellphone pag-uwi natin. Okay. Tahimik na sumagot si Liu Ruyan. Pagkatapos bumili ng laptop, pumunta kayo sa seksyon ng mga gamit sa bahay at bumili ng iba't ibang gamit. Pagkatapos mong magbayad, nang handa ka nang dalhin si Liu Ruyan palabas ng mall. Isang lalaki ang nagmamadaling tumakbo at pinigilan ka. Ginoo, sandali lang. Isa ako sa mga namamahala sa mall na ito. Ako si Wang Ziwen. Mukhang maraming binili ang Ginoo pero hindi dinala. Alam kong madalas kang pumunta sa aming mall. Mukhang nagtataka ka. Dati ay si Manager Zhao ang kumukuha sa'yo. Bakit napalitan ka ngayon? Nagpapahinga siya sa mga araw na ito, kaya ako ang pumalit sa kanya. Ngumiting nagpaliwanag si Manager Wang. Sige, salamat sa abala. Nag-iwan na ako ng address dati. Sige, aalis na ako. Ang serbisyo sa mall na ito ay talagang mahusay. Basta't ang paggastos ay higit sa 5,000 piso, mayroong isang taong espesyal na magpapaalala sa iyo. Nagbibigay sila ng libreng serbisyo sa paghahatid sa bahay. Medyo gabi na nang makauwi ka. Nag-order ka kaagad ng 2 take-out at saka mo sinimulang turuan si Liu Ruyan kung paano gamitin ang cellphone.
Pagkatapos ng simpleng operasyon, sinabi mo magtakda ka ng password. Hindi tinanggap ni Liruyan ang cellphone. Ilagay mo na. Ang password mo na lang. Bahagya kang napangiti. Itinaas mo ang iyong kamay at ipinasok ang password na 06000305. Kasabay nito, nagpaalala ka, ito rin ang password ng pinto. Sa susunod, siguraduhin mong makabalik ka ng bahay. At may fingerprint ka na rin para makapasok dito. Tumango si Liruyan, sinunod ang mga panuto, at matapos maitala ang kanyang fingerprint, ibinalik ang cellphone kay Moji. Maaari mo bang irehistro rin ang sayo? Medyo naiintindihan mo ang iniisip niya. Hindi na nagtanong pa at inirehistro ang kanyang fingerprint. Pagkatapos ay nag-download siya ng ilang madalas gamiting aplikasyon. Buong tiyaga siyang tinuruan kung paano magrehistro at gamitin ang mga ito. Pagkalipas ng ilang panahon, ibinigay mo sa kanya ang cellphone para pag-aralan niya ito. Pagkatapos ay humiga ka sa sofa at nagbasa ng nobela. Maya-maya pa'y tumawag ang delivery guy at ang taga-deliver mula sa mall. Pagkatapos ay sinimulan mong ipasok ang mga binili mo. Nang makita mo ang dami ng mga gamit, napahawak ka sa ulo. Totoong masarap mamili pero nakakapagod mag-ayos. Halos 1 oras kayong naglinis. Bago kayo nakaupo sa mesa para kumain. Ang mga lumang damit at sapatos ni Liruyan ay itinapon na rin. Isang uniforme na lang ang natira bilang alaala ng 3 taon nilang pagiging magkaklase ni Muje. Sa gabi, pareho kayong naglalaro ng cellphone sa sofa. Hindi na talaga makatiis si Liruyan at dahan-dahang tumayo. Medyo inaantok na ako. Magpapahinga na ako. Anong gusto mong kainin bukas ng umaga? Lulutuin ko. Iwinasiwas mo ang iyong kamay. Hindi na kailangan. Magja-jogging ako at bibili ng taho. Matulog ka pa. Sige, good night. Tinawayan ka ni Liruyan. Good night. Nga pala, nag-transfer ako ng 10,000 piso sa WeChat mo. Paunang bayad na yan sa 3 buwang sahod. Tandaan mong tanggapin. Sabi mo habang nakahiga sa sofa. Bahagyang bumuka ang mapulang labi ni Liruyan. Akmang tatanggihan na sana niya nang muli kang sumabat. Bawal tumanggi. Kundi papaluin ko yung puwet mo, yung hubad. Nang marinig iyon, tinakpan ni Liruyan ang kanyang puwitan. Sumunod naman siya at bumalik sa kanyang kwarto. Hindi mo naman iniisip na isa itong simp na pag-ugali. Pinapalambing ko lang ang magiging asawa ko. Kinabukasan, nang magising ka at mag-unat sa kama. Pagkatapos ay bumangon ka at pumunta sa bintana. Napansin mong umuulan. Mukhang hindi makakapag-jogging. Nakasuot ng pajama, pumunta ka sa sala para magpatawag ng delivery. Kung maaari, gusto mong bumili ng taho sa paborito mong tindahan. Para 2 order. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Medyo inaantok pa si Liruyan. Akmang papasok sa banyo. Nang mapansin kanya na nakaupo sa sofa, nagulat siya. Hindi ka nag-jogging. Umuulan sa labas. Hindi pwede. Tumingin ka lang sa labas ng bintana, sandali lang, pupunta lang akong banyo. Pagkatapos ay ipagluluto kita ng almusal. Bago ka pa makasagot, pumasok na si Liruyan sa banyo. Tiningnan mo ang iyong cellphone at tahimik na kinansela ang delivery. Ang almusal na gawa ng magiging asawa ko ay mas masarap kaysa sa gawa ng iba. Hindi nagtagal, dumating si Liruyan sa kusina, ngunit ang totoo, maliban sa itlog at pansit. Isang supot at kalahati ng bigas, at halos kalahating supot ng harina, wala na talagang ibang sangkap. Medyo napagod siya. Iyon ba ay dahil si kuya mo ay kumakain lang sa labas? Mahirap magluto kung walang sangkap. Ngunit ayaw rin ni Liruyan na basta na lang gumawa. Tutal, ito ang unang almusal na ginawa niya para sa taong gusto niya. Magluluto sana siya ng pancake na may itlog. Balak sanang salain ni Liruyan ang harina, ngunit napansin niyang wala man lang siyang panala. Wala siyang nagawa kundi dahan-dahang gamitin ang kanyang kamay para isa-isang tanggalin ang mga buhay na bukbok sa harina. Pagkatapos, hinalo niya ang sinalang harina, itlog, asin, at sapat na tubig hanggang maging malapot. Habang nagpiprito siya ng pancake, dahan-dahan kang lumapit at curious na pinanood ang itlog na pancake na malapit ng maluto sa kawali. Pagkatapos ilabas ang pancake, pumitas si Liruyan ng 1 piraso gamit ang chopsticks at isinubo sa'yo. Tikman mo. Tingnan mo kung gusto mo ang lasa. Hindi ka nag-atubili at direktang isinubo ang pancake at chopsticks sa iyong bibig at sinabing malambot ang pancake. Pagkatapos ay umalis ka sa kusina. Habang naghihintay, tiningnan ni Liruyan ang chopsticks na ginamit ng taong gusto niya. Hindi niya alam kung bakit. Kusa niyang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at isinubo ito. Pagkatapos ay nanatili siyang nakatulala habang nakasubo ito. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya hanggang sa umamoy sunog ang itlog na pancake. Saka lang siya natauhan. Dali-dali niyang binaligtad ang pancake. Namumula ang kanyang pisngi habang tahimik na tumitingin sa likod. Nang makita niyang walang tao sa likod niya, nahihiya siyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos mong maghilamos, inilapag na ni Liruyan ang almusal sa mesa at masunuring nakaupo sa upuan na naghihintay. Bakit ka naghihintay sa akin? Kumain na tayo, sabi mo pagkaupo. CJ,
Bahagyang namumula ang pisngi ni Liu Ruyan habang kinuha niya ang chopsticks na ginamit ni Mudge kanina at dahan-dahang kumain. Pagkatapos ay nagtanong siya, gusto kong mamalengke mamayang hapon. May palengke ba malapit dito? Meron. Lumabas ka ng subdivision at kumanan. Pagdating mo sa unang intersection, kumanan ka. May maliit na mall doon. Nasa lower ground floor ang supermarket. May gulay at karne doon. Sige na, wala naman akong ginagawa. Dadalhin kita mamayang hapon. Pagkatapos, humiga ka sa sofa, hinihimas ang medyo busog na tiyan at naglalaro ng cellphone. Maya-maya lang, nagpadala ng mensahe ang matalik mong kaibigan, inaanyayahan kang kumain ng barbecue. Pumayag ka. Sa kabilang banda, si Liu Ruyan ay tahimik na bumalik sa banyo para maghilamos. Ibinaba mo ang cellphone mo at tumayo para puntahan si Liu Ruyan sa banyo. Tinitingnan si Liu Ruyan na nagsisipilyo ng ngipin. Ruyan, lalabas ako para kumain kasama ang mga kaibigan ko sa tanghali. Sasama ka ba? Punong-puno ng bula ang bibig ni Liu Ruyan. Malabong nagtanong, babae ba o lalaki? Ngunit pagkatapos niyang magtanong, napagtanto niya na nasabi niya ito ng mabilis. Ano ba ang estado niya para magtanong ng ganitong klaseng tanong? Hindi mo ito binigyang pansin. Lalaki, mga kapatid ko noong high school. Nang makita ni Liu Ruyan na wala kang reaksyon, agad niyang binanlawan ang toothpaste sa kanyang bibig at inilipat ang usapan. Hindi naman kita kilala. Sige, kayo na lang. Huwag na akong sumama para hindi kayo makakain ng malaya. Hindi rin ako comfortable. Sige, ipapadeliver na lang kita ng pagkain mamayang tanghali. Sa tingin mo ay may punto siya. Hindi mo pinilit at agad na sinabi. Mamalengke na lang tayo mamayang hapon kung papalarin. Kung hindi, dadalhin kita bukas. O kung gusto mong lumabas mag-isa para maglibot-libot, pwede rin. Hintayin mo mamayang tanghali. Pagkatapos may deliver ang pagkain ni Liu Ruyan sa kakaumalis ng bahay. Basta huminto ka na lang ng isang. Dumadaan na taxi at dumiretso sa destinasyon. Nakapag-order na si Lu Shikang ng iba't ibang kakanin at hotpot, pati na rin ang isang malaking kahon ng beer at isang bote ng white wine. Lahat ay nakabukas na. Dumating ka na, Lau mo. Uminom tayo. Magpakalasing tayo hanggang sa mawalan tayo ng ulirat. Itinaas mo kaagad ang gitnang daliri mo sa kanya. Uminom ka ng martilyo, kung malalasing tayo. Hindi ba't mahihirapan lang ang magiging asawa ko sa pag-aalaga sa akin? Hindi ba't iniiwan mo ako palagi at tumatakbo? Uminom si Lu Shikang ng isang lagok ng alak at nagpayo. Ayos lang. Sisiguraduhin kong maihahatid kita sa bahay. May babae ba? Paminsan-minsan, paglilingkuran ng asawa. Paano nangyari yon? Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Agad siyang tumayo at nagulat na. Tinitigan ka. Anong magiging asawa? Sabihin mo sa akin ng totoo. Hindi mo balak ilihim ito sa iyong kapatid. Agad mong ikinuwento ng maikli ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi mo sinabi ang tungkol sa naranasan ni Liu Ruyan. Basta kung paano kami nagkakilala, tapos pinatuloy ko siya at binilihan ko rin ng kaunting damit. Mas lalong nagulat si Lu Shikang. Wow! Ibig sabihin, magkasama kayo sa bahay ng crush nyo. Nagtataka mong kinuha ang alak at uminom. Yenan, medyo komplikado nga. Basta magkasama kami sa bahay. Masiglang pinapalo ni Lu Shikang ang mesa. Lau mo, sabi mo magiging single ka habang buhay. Bakit mo ako pinagtaksilan? Dahil dyan, napatingin ang mga kumakain sa paligid. Dali-dali mong pinaupo si Lu Shikang. Eta, pwede ba hinaan mo ang boses mo? Bakit, single ka kaya proud ka? Parang nawalan ng kulay si Lu Shikang at napaupo sa upuan, tumingala sa langit at bumuntong hininga. Lahat ng matalik kong kaibigan, nakawala na sa pagiging birhen. Nasaan kaya ang pag-ibig ko? Dahil dyan, napayuko ka. Uy, ako rin. Agad na sumulyap si Lu Shikang. Hindi kaya? Hindi mo tinanggap ang grasya. 3 taon mo nang kasama ang crush nyo sa klase. Ang lalim na ng pinagsamahan nyo, wala man lang bang nangyari. Imposible naman na hindi ka kaya-kaya. Sinungaling, tinatok mo ng malakas ang mesa at nagpaliwanag. 3 taon kaming magkaibigan at magkaklase. Ilang araw ko pa lang siyang pinatuloy. Ano bang gusto niyong gawin ko? Hindi naman ako hayop. Ikaw na single, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Uminom na lang tayo. Ayos, ikaw at si Lu Shikang, sunod-sunod ang inom hanggang sa malasing kayo. Sa huli, nag-akbayan kayong dalawa. Parang naglalakad sa ulap paglabas ng kainan. Mas malakas ang tama ni Lu Shikang kaysa sayo, kaya nakapagtawag siya ng taxi. Balak kanyang ihatid pa uwi. Agad na sumilip si Liu Ruyan sa butas ng pinto. Nakita niyang ikaw iyon, kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto. Nang makita ni Lu Shikang ang babaeng nagbukas ng pinto, nagulat siya at nawala ang tama niya. Sobrang ganda ni Liu Ruyan, parang perpektong unang pag-ibig. Magandang gabi po, ate, magalang nabati ni Lu Shikang. Bahagyang namula ang pisngi ni Liu Ruyan. Hindi siya tumanggi, tumango na lang. Pagkatapos, inalalayan kanila ni Lu Shikang sa magkabilang gilid. Hanggang sa sofa. Hindi inaasahan, bigla kang tumayo at yumuko sa basurahan para sumuka. Hindi tumigil si Liu Ruyan sa pagtapik sa likod mo, umaasa na magiging komportable ka.
Sabi mo kakain tayo. Bakit nakainom ka ng ganyan? Puno ng pag-aalala at paninisi ang tono niya. Gumaan ang pakiramdam mo. At medyo natauhan ka. Napaupo ka sa sofa at walang pag-aalinlangang isinumbong si Lu Shikang. Yan ang batang umorder ng beer at alak at binuksan pa ang mga takip. Kung hindi maibabalik, iinumin na lang. Agad na lumingon si Liu Ruyan, tumingin kay Lu Shikang na nakasandal sa dingding at inaantok. Isang galit ang umakyat sa kanyang magandang mukha, malamig na nagsalita, Lu Shikang, tama ba? Pagkarinig ni Lu Shikang sa tono na yon, agad siyang kinilabutan at nagising. Ano ba? Kung magpapatuloy ka sa walang habas na paglalasing sa kaibigan ko sa umaga, sisiguraduhin kong hindi ka makikilala ng mga magulang mo. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Liu Ruyan ng malamig. Hindi makapasok sa banyo, lumunok si Lu Shikang at nahihiyang tumingin sa kanyang matalik na kaibigan. Diretsong tumakbo palayo. Sana hindi siya maging sunod-sunuran sa asawa sa hinaharap. Kinuha ni Liu Ruyan ang kanyang baso ng sipilyo. At basang tuwalya mula sa banyo, umupo sa tabi mo at maingat na pinunasan ang kanyang mukha. Pagkatapos ay kinuha ang basurahan. Iniabot ang baso ng sipilyo sa iyong bibig. Halika, magmumug ka. Sumunod ka at uminom ng isang lagok. Nagmumug ng ilang beses sa kanyang bibig, yumuko at dumura sa basurahan. Isa pa. Panunuyo ni Liu Ruyan. Sumunod ka at inulit ang ginawa kanina. Kinuha ni Liu Ruyan ang tuwalya at pinunasan ang iyong bibig. Pagkatapos ay inihiga ka sa sofa at hinubad ang kanyang sapatos. Tinitignan kang mahimbing na natutulog, hindi niya alam kung bakit, bigla siyang lumuhod at pinagmasdan ka ng maigi. Tila may napansin, naguguluhang idinilat mo ang iyong mata, tinitingnan ang magandang dalaga sa harap mo. Bago pa siya makapag-react, diretsong hinawakan mo ang kanyang batok, bahagyang bumangon at hinalikan ang kanyang magandang labi. Nanlaki ang magagandang mata ni Liu Ruyan, nagulat sandali, pagkatapos ay dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Napilitang tumugon ang kanyang labi sa mainit na pagnanakaw sa kanyang bibig. Hindi nagtagal. Muli kang naguguluhang humiga sa sofa, at kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang mamasamasang labi, punong-puno ng bituin ang kanyang mga mata. Ito ba ang pakiramdam ng halik? Medyo masidhi lang. Ngunit naibigay ko sa iyo ang aking unang halik. Ang saya.